sapat, no? 100 plus, 106 ba yung kailangan na boto para po makausad ito sa impeachment court sa Senado. Mayroon po akong nababasang mga post ninyo, ma'am, sa social media. Ano po ang latest sa inyong monitoring po? Ang latest sa monitoring ko, suspended. So sa Lunes, suspended ang session. So sa Lunes, hindi magkakaroon ng bilangan sa quorum. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng bilangan kung may tumayo during the voting on the committee report. Bakit kailangan magkaroon ng quorum? Kasi yung 106 na required votes para yung impeachment mabotohan sa plenaryo ay base sa quorum. So ang quorum ay 160, no? 50% plus 1 of the 318, 160 yon. So yung strategiya na isuspend, hindi i-adjourn, pwede silang mag-open sa Lunes under suspension, walang roll call, pero pagdating doon sa botohan, mapipilitan na may isang tatayo at tatanungin, may quorum ba? Kung may quorum, pwede tayong magbotohan. Kung walang quorum, maghihintay yon hanggat magkaroon ng quorum. Ayun pala. Dito natin maintindihan mga kababayan na hindi pala yun basta-basta na bubuto lang. Kailangan talaga may quorum dahil alam mo natin mga kababayan, yung mga nakaraan na impeachment ng BP Sara, wala tayong nakitang ganong proseso. Ngayon, sumusunod na sila dahil pag hindi sila sumusunod, nako, tiki o. Latest ko, meron ng 106. In fact, ang pinagsasabi, baka umabot ng 200, no? Tingnan natin kung anong mangyayari kasi mahaba pa naman, meron pang 4 na araw bago ng Lunes. Pero nagpadala na ng nakalendar na yan kung titingnan nyo yung website ng Kongreso, at na-distribute na ang kopya ng committee report sa lahat ng miyembro. Opo, at meron pong mga pahayag si Congressman Pulong at ganun din po si Senadora Amy Marcos patungkol doon sa pagpipressure, yung sinasabi kung hindi pipirma, mawawalan ng pondo o proyekto sa kanyang lugar o di kaya ay hahanapan ng kaso sa ombudsman. Sa inyo pong pagkakaalam, sa inyo pong mga naririnig, gaano ito ka totoo po, Prof? Totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso ng impeachment 1, mukhang unti-unting linalabas, no? Nako. Kung baga, ito talagang nasa committee o ito mga buhaya, bayaran. Saan ka pa nakikita mga kababayan ha? Sila ay sinasahuran. Yung pira na para pang project ginawa para sa kanilang parang incentives. Para lang manghabol ng kapwa politiko. Kaya dito mga kababayan, mas tiwala ako dito kay Ma'am Malo Tikia. Ito si Ma'am Malo ha, hindi to sabihin natin na Pro Duterte, hindi to ha. Neutral to si Ma'am Malo dahil kung napapanood nyo yung mga nakaraang panayam niya, ito ay makabinay. Pero ito lang ayon lang sa kaniyang analysis, ito ang nakalap niya. At ito si Ma'am Malo, may mga information din to. Pinagbasihan ang kanyang mga panayam. O biro mo ha? Itong FLR na pinangako sa impeachment 1, unti-unti na daw i-release. Kung baga pang package pala yon. Sa impeach 1 ito, impeach 1. Pag halimbawa hindi matuloy, so hindi.
Ngayong impeachment to, parang pakunti-kunti na, may hudyat na i-release. Saan ka pa? Pira natin yon, pira ng bansang Pilipinas. Ginagawang parang incentives para pagpatakbo, pampolitika. Tapos yun bilang suhol para maghabol doon sa kapwa politiko. At ang isa pa tong politikong hinahabol nila ay isang opisyal na pinakamataas ang boto sa history ng Vice Presidente. Anong ibig sabihin dito mga kababayan? Takot sila dahil ang VP Sara lang ang may potensyal na magiging presidente sa 2028. At karamihan sa iba dyan, karamihan sa kanila dyan ay atat na atat. Ayaw nila ang disciplinarian regime. Yung sa akin lang, disciplinarian, hindi dictatorial. Disiplinado. Kailangan natin yun. Kailangan natin ang disiplina sa Pilipinas. At walang ibang makakagawa dyan, si VP Sara lang. Kaya Sara, the president for 2028. Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talagang magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. So, ibig sabihin sa Lunes, naka-schedule sick leave yung karamihan sa mga mambabatas. Ano ba, nararamdaman na ba nila ang init kaya sila ay nilalagnat na? Hindi sila nakaramdam ng lamig, nakaramdam sila ng init. Iba sa atin, pag yung normal na lagnat, lalamigit ka. Pero sa kanila, medyo mainit sa kabila Ito lang analysis man lang ito ni Ma'am Malo. Pero itong analysis niya, may pinagbasihan siya. Kaya tiwala tayo rito. Dahil hindi naman sabihin natin na tumbok ito, pero pinakamalapit sa probability. Kung baga, ang probability rate nito, mataas. Ano kaya, hindi naman po siguro hantavirus ang dahilan Nako kung po. bakit sila kasakit. Pero, Prof, sa tingin nyo po, kung talagang legit na may mga ganitong mga information patungkol sa sinabi ni Congressman Pulong at ni Senadora Amy, meron pang isang maaari bang ikonsidera din nila na maaari ding hindi umusad yung impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos boboto pa sila, mareresbakan talaga sila, lalo na ng mga supporter ng pangalawang pangulo, kasi nga inaantay pa yung magiging decision din ng Korte Suprema na marami din silang mga punto doon na sinasabing mga pagkakamali during sa proseso ng impeachment. Tama yan, Admar, pero ang paniwala ko, ang House decided na i-elevate kahit may mga problema. Pero i-emphasize natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Yung forthwith na sinabi ni Senate President, ang meaning niya the following day, mukhang hindi magkakatotoo dahil sinabi ni Senator Lacson na may mga pending issues pa sa Supreme Court, hindi sila pwede mag-convene, tapos may pahaging pa siya na magre-recess muna daw sila. So makikita mo yung reaction ng Senado sa mangyayari, hindi maipapasa sa kanila ng malinis dahil question si Madriaga, question ng AMLAC,
maraming question ang parte ng Vice Presidente at yun legitimate course of action. Kahit yung COA yung mga findings ng COA hindi pa naman umaabot sa Supreme Court, hindi pa sila nag-a-appeal. So kumbaga hindi pa stable lahat ang magiging basihan ng impeachment court. So telling rin yon na nasa Constitution na may 60-day ang House from the time na refer sa committee to come up with the decision at may 60 days ang Senado as an impeachment court. So, yun ay mga bagay-bagay na kailangan nilang itingnan kasi malapit na naman mag-recess. Yung tinatawag na Sine Die adjournment ay naandyan na by June. So, technically, yung session days will be cut. I don't know how they will conform with the 60-day requirement ng saligang batas kasi pag binilang mo yung 60 session days, tumama na yun sa calendar ng Kongreso. O dito natin makita mga kababayan na sa sobra nilang atat, sa sobra nilang minamadali, at sa sobra nilang excited na madidiin nila ang Vice Presidente pero hindi pala plansado ang kanilang mga moves. Pero may mga gusot pa. So, ibig sabihin, hindi malinis. Ibig sabihin, maraming basura. Si Madriaga, si Amlak, kung ano-ano pa. Dinadamihan kasi Pag nakapokus lang sila doon sa una nilang pakay na pananagutin ang Vice Presidente patungkol sa confidential fund, pag iyon pa lang sa confidential fund, ang tinutukoy nila, hindi na nila hinaluan, wala na kasing marami pang basura. Pero mo dito bakit ito nagkaganito na marami silang basura? Lahat na membro ng komitiba sa Justice Committee dyan sa Kamara ay kanya-kanya silang tapo ng basura na gusto din silang mag-ipal-ipal na ito isama ko to, ito isama. May mga papel sila, may mga assignment sila. Ito para sa akin to, ito para sa akin to, para madidiin to. Saan ka pa? Instead na itong prosecutor, ito ang tumanggap ng reklamo galing sa labas. Ay, nakikisaw-saw pa sila sa labas. Ginamit nila, mandato daw nila, at busis ng mamamayan. Dito mga kababayan ito nga, karamihan natin mga supporter dito. Gusto rin natin na matapos tong impeachment para magkaalaman na kung totoo bang may kasalanan ang Vice Presidente o kung totoo bang wala para matapos na, para makausad na tong problema ng ating bayan. Itong problema ang pinakatotoo. Dahil ang problema dito, pinagpukusan nila ngayon ay ang Vice Presidente. Bakit nagkaroon ba ng problema ang ating Pilipinas? Dahil mali ang pagkagamit ng confidential fund? Diba doon nagkawindang-windang, doon nagkabululyaso sa flood control? O diba? Sa flood control, nagkabululyaso. Pero dito nakatutok sa confidential fund. Ma'am, dito naman po sa issue po ng mga lipatan na po ng mga partido, ano po ang mga indikasyon po dito? Ano po yung mensaheng maaring makuha natin na ukol po dito? Lalo na alam natin yung lakas, malakas yan. No? Lalo na po ng pagkapanalo, maraming nagsilipatan dyan. Pero mula lakas, which is ang sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon, marami din daw po na nagsilipatan sa NUP at sa PFP, which is yan yung naging partido ng Pangulo. Admar, tama yun. May
may lumipat sa NUP at ang NUP ngayon, instead na conscience vote, merong 30 members nila ang boboto para sa impeachment. Doon sa PFP, bago pa yung committee report sa impeachment, naglipatan na dyan, no? So makikita mo ang nawawalan ngayon ay ang lakas, ang NPC, buo pa yan, ang nationalista buo pa, ang PDP ilan lang pero wala namang movement. So makikita mo yung movement towards those political parties backed by either the president's son, or an oligarch na doon pumupunta. Sa tingin ko yun ang kanilang post-impeachment scenario dahil kailangan nila ng proteksyon. Opo. Dito naman po sa mga mambabatas, mga kongresista sa bahagi po ng Mindanao, nakikita nyo rin po ba na may magiging kaibahan sa nakalipas na botohan sa impeachment sa kasalukuyan? Kasi kung pagbabasahin yung mga surveys po sa inyo, sa publiko, sa iba pang mga survey, talagang overwhelming yung suporta pa rin sa pangalawang Pangulo dyan po sa Mindanao. Sama na rin siguro natin yung Visayas po. Prof, maaari ba nilang tingnan din ang mga mababatas na ito at may konsidera yung kanilang mga boto? Yung sa Cebu particular, no, kasi maaga pala nagsasabi sila na they will vote as one block, no, yung province of Cebu, not to support the impeachment. We will see if it holds true. Yung Mindanao, mahirap mong solid dyan, not unless talaga nakikinig sa pulso ng bayan, dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng Vice Presidente. So maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Ganon din yung siguro dun sa ibang lugar, kasi talagang ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin, may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumabalik ang mga kongresista sa kanilang mga distrito para sumangguni. Kasi napakahalaga yung dala-dala mo ang basbas ng iyong mandato sa usaping ito. Hindi ka nang bumoboto dahil sa interes mo, pero bumoboto ka sa interes ng iyong constituents. May comment ako dito. Pinalakpakan natin yung kung sino congressman na gumagawa doon na kumukonsulta talaga siya sa kanya mga constituent. Pero alam niyo po mga kababayan, pag ang politiko pumunta doon sa komunidad, karamihan dyan, sila ang magdidikta. Ano bang kinalaman ng mga tao dyan? Pag sabi ng mga tao dyan, andyan si congressman may pakiusap sa atin. Una pakiusapan dyan, dito, itong mga proyekto natin. Pag dito tayo pabor, may proyekto tayo. Pag hindi tayo pabor dito, wala tayong proyekto. Paano pag ganun ang approach? Uunahan na talaga. Hindi na matanong itong mga constituent, ano bang gusto ninyo, ma-impeach ang Vice Presidente o hindi? Okay lang pag ganun. Palakpakan nun natin. Pero pag ang tanong ng isang congressman o congresswoman na magsasabi na ang pakay ko sa inyo dito ay patungkol sa impeachment o hindi pag-impeach sa Vice Presidente. Pero ito ang advantage at saka disadvantage. Ang disadvantage pag hindi natin i-impeach ang Vice Presidente, walang proyekto, walang perang dumadating sa distrito natin.
Pero pag mag-impeach, babaha ang biyaya rito. Ano sa palagay ninyo? Yung mga barangay captain, itong mga mayors, ayaw? Maninindigan? Isipin ng mga tao. Wala naman kami pakialam dyan. Halimbawa, mapresidente siya pag wala kami project. Halimbawa, yung tubig ninyong proyekto, hindi na tuloy. Kailangan mong tubig. Manindigan ka na hindi bypass ang presidente, ang vice-presidente, tapos wala kayo tubig. Pinangako pa yung tubig ha? Pinangako pa yun. Alam mo natin na dito sa baba sa komunidad, hindi sila exposed sa ganito. Okay lang sa atin dito, lagi tayong nakatutok sa balita, lagi tayong nakatutok kung anong kaganapan sa ating lipunan. Paano na yung mga tao na dito sa baba na kulang pa sa kaalaman, kulang sa resources information? Diba? Kung baga, papipiliin mo yung tao, pero sinigurado mo yung mga bagay na pipiliin niya. Para lang tayong nasa piryahan. Papipiliin mo yung nagpapalaro ka ng kulay, pula at saka puti. Tapos kontrolado mo yung laro. Kung maraming pumusta sa puti, ililihis mo sa pula. Pag maraming pumusta sa pula, ililihis mo sa puti. Yan ang pinakamahirap mga kababayan. Pero dito sa nakikita ko lang sa mga post sa social media, pasalamat tayo sa mga kasamahan natin na sumusuporta sa ating vice-presidente. Dahil ang vice-presidente hindi na naglalabas ng mga pang-alkontra doon sa kung anong ibabato sa kanilang pamilya, kundi tayo na mismong mga supporter, humahanap, tayo na mismo nag-research. Tulad na lang nung nakaraang araw, patungkol itong kay Franco, pilit ididikit ni Madam Castro, ididikit sa Duterte, ididikit sa vice-presidente. Anong nangyari? Mas marami pa lang nalabas na mga litrato, mga pictures na nakabiso-biso pa sa presidente. Di ba? May tiwala pa rin tayo. Pero paano pa ganun ang mangyari? Sana mga kababayan, kahit ito na lang, kunting informasyon na lang na maambag natin papunta doon sa pinakamababang komunidad na mapaabot natin to. Dahil dito sa mga mainstream media, wala tayong masyadong maasahan. Hindi tulad dito na ginagawa natin dito mga maliliit lang na mga vlog. Kahit para sa akin, pinakamaliit, parang lang. Kahit yung kunting busis lang. Kumbaga, yung para lang busis na insekto sa ating gabi, kahit pinakamaliit pero pilit na pumapasok sa tenga at hindi mo malilimutan. Yun ang gagawin natin dito mga kababayan. Yung pagpapanood nito dito sa video natin, mag-like lang kayo, lalo na pag mag-share. Malaking bagay na to kahit sa ganito na lang pagkakataon na may para tayo mga ambasador. Kumbaga, ipa-spread natin yung mga pananaw natin na mas maintindihan sa pinakamababang uri ng komunidad. Dahil alam mo natin, doon tayo galing. Doon tayo bilong, doon tayo nakaakma. Paano natin intindihin itong sitwasyon ngayon sa ating lipunan na hindi naman talaga. Alam mo natin ito mga kababayan, tanggalin man o hindi natin tanggalin ang vice-presidente, may ano ba yung problema natin? Masolve ba yung problema natin? Mawala ba yung problema natin? Mabawasan ba yung utang natin?
Diba hindi? So ibig sabihin, itong ginagawa nila hindi pagtanggal sa problema ng bansa. Pagtanggal sa problema nila sa 2028. Yun. Haharap ka sa constituent mo at i-explain mo bakit ka bumoto for the impeachment of Duterte, no? Kasi kailangan ang desisyon, ang mindset ng politiko, nanalo ba si Vice Presidente dito sa distrito ko? Kung nanalo at tiningnan mo yung record, bababa ako sa aking constituent at tatanungin ko, let's say nanalo si Vice President overwhelmingly sa distrito mo, you will go against that mandate? Mali yun. Kasi ang demokrasya is paglalaban mo yung mandate. Okay lang, mamalo. Pag medyo may konsensya pa yung mambabatas na yun. Pero pag wala na, nangangailangan talaga atat na doon sa kanilang promise na 4-letter release. Tapos kinakailangan mo na talaga dahil halimbawa itong mga re-electionist, kailangan sila mag-show ng kanilang mga proyekto. Parang gagawin mong tropiyo. Parang gagawin mong isang sandata na para maipagpatuloy mo yung yabang mo doon sa komunidad. Pero may masakripisyo kang kapwa mo trabahante sa gobyerno. Kung baka, dito lang natin makikita mga kababayan, walang problema sa mga empleyado. Ako empleyado, kapwa ko empleyado, pwede akong umangat sa sarili kong sikap na hindi ako makaapak ng kapwa ko empleyado. Pero anong ginagawa nito karamihan? Inaabakan nilang kapwa nila politiko para sila'y magbukhang malinis at itong kapwa niya politiko magbukhang masama. Sa unang-una pa lang, himod puwit. Palakpak ng palakpak sila. Pero ngayon, nandidiri na sila. Anong tawag sa kanila? Maliban sa sinasabing double standard, hipokrito. Kaya nga ang sinasabi ni Vice Presidente, wala na ako marahil mga kaibigan na politiko, Yun. pero kayo na andito pa. Yun. So that's a direct signaling telling to everyone the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Opo, Hindi nila yung maintindihan. Hindi nila mapagbigyan ng magandang halaga itong sinasabi ng Vice Presidente. Na sinasabing iniwan ako ng mga kaibigan kong politiko, kundi kayo na lang ang naiiwan sa akin. Kayo na lang ang dito para sa akin. Napakaganda yon para sa atin na sumusuporta. Na-recognize tayo, nakikita tayo na sa ganyan na sitwasyon na binabaliktad-baliktad na siya ng pukol. Kung saan naman siya tatamaan hanggang buong katawan niya, 360 degrees. Sinasalang na siya sa kung ano-anong mga paratang laban sa kanya. Pero kita natin, ang Vice Presidente doon nakahugot ng lakas. Galing sa ating mga suporter, itong mga taong bumubuto sa kanya dahil ay naniwala. Palakpakan natin mga kababayan. Mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge na nawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment yung kanyang pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, Ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente.
Noong una ako pabor for resignation. Pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang ang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin? And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. You think this administration will stop persecuting her? Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yun ang ordinary Oh, dyan mga kababayan ha, napakagandang rason ng ating presidente sa 2028. Alam niyo po mga kababayan, gustuhin man natin na tumakbo ang matuloy ang 2028 na magiging presidente siya para maging safe siya dito sa impeachment, magre-resign siya. Pero ito ang disadvantage pag mag-resign. Anong ibig sabihin pag mag-resign? Number one, baka isipin ng mga tao, totoo yung paratang sa kanya. Diba? Totoo naman, tama naman talaga ang filosofiya na ginamit ng ating Vice Presidente. At pangalawa, bilang isang private citizen na lang siya, natural citizen na lang siya, hindi na siya opisyal. Pinaka madali na lang siyang durugin, di ba? Itong pagiging opisyal na ngayon, sa pagiging siya ang pinuno sa Office of the Vice President bilang isang Vice Presidente, pinakamalaking proteksyon na sa kanya ngayon, di ba? Dahil sa pamamagitan lang ng impeachment siya matanggal. Pero habang hindi pa napatunayan, so ibig sabihin andyan pa siya. Halimbawa, mag-resign na siya, tapos itong impeachment pala, maraming balakid at hindi matuloy at siya ay natuloy na mag-resign, ang gagawin sa kanya, kakasuhan pa rin siya. Dahil takot na sila eh. Sabi nila, wala na to. Tudasin na natin to. Kaya napakaganda ito si Mamaloha, nasasabi lang niya, una parang kumbinsido siya. Pero nung narinig niya yung sinasabi ng pangalawang Pangulo, naku po, palakpakan nun natin. Kaya hindi nasayang ang mga boto bilang Vice Presidente dito kay BP Sara. Kung baga siya'y lumalaban para sa kanyang mandato dahil siya ay nakapanumpa na hindi bilang bilang Vice Presidente kundi bilang leader doon sa halos karamihan sa sambayanang Pilipinas. Diba? Dito natin makita mga kababayan itong dugong Duterte. Dito mga kababayan na bago tayo magtapos. Diba nakwento na ni BP Sara nang dumalaw sila nung nakulong na ang tatay nila. Ayaw ng tatay niya na makita sila na may luha ang mata. Ayaw. Ito pala, dito na natin maintindihan. Ayaw ni PRRD na maging mahina. Binigyan pa ng lakas. Ito na. Ito na. Kumbaga, nasalang na sa apoy. Kung totoo yung paninindigan mo at totoo yung mga ginagawa mo na wala kang linalabag sa batas, wala kang takot. Diba?
lalo kang kumikinang, magiging superstar. Ito na ang ito na presidente natin sa 2028. At ako'y naniwala dito. Ayon kanina sa panayam siya unang sinabi dito ni Madam Tikia, naku po, posible na itong sa impeachment malabo pa. Malabo pa dahil hindi malinis. Marami pang basura. Yaw. So, sinisikil ka, yung vice presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya, yung prepare for a bloodbath. And I think enough has been said about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court, and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama. Ayun. Hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli nating video, kita-kita tayo ulit at mabuhay ang Pilipinas.